Hello mga kagoti. Ito, kambing natin. Hihintay ng pagkain. Tanghaling tapat. Dito sila. Papasilong. Kambing. Wala pang kumpay at saka feeds mamaya pa. Kasi maaga pa. Kuha pa sila ni Anik ng kumpay. Ito yung mga kambing natin. Dito sa lumang area. Sa paanakan na area dito. Dito ko na area pinapaanak. Nag-i-inject kami dito ng iron sa mga bisiro. Dito namin inalagaan yung mga bisiro hanggang lumaki sila. Yung mga bisiro na babae, manatili dito sila sa area namin na sa low dito na area, manatili sila hanggang 10 months old sila. Bago isa lang doon namin sa kabilang area, yung may mga lalaki doon yung mga back. Doon namin nililipat pag na 10 months na sila, 10 months old. Pwede na sila makastahan. Yung mga lalaki naman, pagkawalay, dito muna sila mawalay yung mama nila 3 months, mga 1 month o 4 months old na sila or 5 months old, saka namin ilabas yan sa kabila. Pero yung mama nila, pag natapos, pag na-condition ko sila na pwede na sila makastahan, iwawalay ko na sila yung mga anak. Dito iwan yung anak. Maunang lalabas dito yung mama. Pagkatapos, after 1 month o 4 months old na ng bisero, yung lalaki, ilabas natin dito. Yung pinakamatagal dito makalabas yung babae. Make sure natin na full grown na sila. Hanggang 1 year pa nga guys, pwede. Pag maliit yung babae, yung ating doe, dumalaga natin pag maliit. Hanggang 1 year dito sila guys. Mananatili sila hanggang 1 year dito na area. Sa old area natin. Noon kasi guys, yung aking kambingan, ito pa lang, halo-halo dito. Yung lalaki at saka babae, nandito lahat. Kaya lang, pag yung babae ay 6 months old o 7 months, kinakastahan na ng lalaki. Na forced pregnancy sila. Kaya hindi lumalaki yung babae natin. Maliliit. Kasi bata pa lang, buntis na, hindi na sila maka-grow. Kasi yung bata na nila yung mag-grow. Yun ang diferensya. Maganda talaga bago makastahan na full grown na yung babae, bago makastahan. Yan po yung ating mga kambing dito. Ito, maliit lang po ito na area guys. Yung area na ito, paanakan lang talaga. Dito mga anak. Dito inalagaan yung mga kambing natin maliliit. Tapos every afternoon, ting gabi, yung bago palang anak, mayroon kami ng mga kwarto, mga rooms na para sa kambing, nakaseparate yan sila sa karamihan. Kasi minsan yung bagong anak sinusuwag ng mga lalaki dito na mamatay yung mga bisero. Kaya kinukulong namin pati yung mama niya. Mga timing ko yan, mga 2 weeks old na yung mga bisero,
yung sila maliksi na pwede na sila hindi kulong pag tuwing gabi. Yun po yung pakainan natin. Yan. Ito po yung blackhead natin, no? Babae po yan. Ganda yung kulay niya. Blackhead. Tapos, importante talaga guys, sa ating mga kambingan, mayroong tubig na maiinom na malinis yung ating kambing. Kaya minsan, sabi nila na hindi daw umiinom yung kambing. Pero ibang tao na nagsasabi na hindi umiinom. Pag walang tubig parati, hindi yan na, nasana yan na walang inom. Pero, lagyan mo ng tubig palagi. Available yan yung tubig palagi. Masasana yan sila guys na iinom talaga yan sila. Lalo na yung pagtag-init. Iinom talaga yan. Katulad nito guys, oh, ito, anak to ni Bea, yung mama niya nasa labas na buntis na nga eh. Pero ito siya naiwan dito kasi babae. Mag full grown ito sila, saka no siya ilalabas dito. Mga, paano pa lang ito sila, yung mga 4 months old yata or 5 months old. Ilabas ko siya next year ko na ito isa ilabas yung full grown na siya. Wala ditong lalaki na nangangasta. Kasi yung lalaki dito mga bisiro pa lang. Mga 4 months and below. Kaya pinapalabas ko na yung lalaki na nangangasta. Doon na sila sa labas. Hinihiwalay ko dito guys. No. Kita yung mga ribs nila guys kasi nagpapadede pa dito sila yung mga mama. May mga kambing ako dito na kita yung ribs. Dahil po yan nagpapadede sila, tagdalawang bisero niyan. Kaya nag-lose weight talaga yung mama pag nagpapadede. Nag-lose weight talaga yan sila. Lalo-lalo ng dalawa, tapos malalakas na mga lalaki, mga magsiro yung mga lalaki, malakas na mag-date yung mga lalaki. Nag-lose weight talaga yung mama guys. Yan yung iba natin, no? Ano, pumapayat talaga. Kasi sa pagdede, malakas magdede yung mga maliliit na lalaki, lalong-lalo na paglalaki. Yan lang. Hindi so si Diwata, pumayat si Diwata rin nga. Dahil dalawa yung bisiro niya, o yan mo dalawang bisiro niya. Mahaba na guys yung tenga. Yung anak ni Diwata, yan lang, dalawa. Isang babae at isang lalaki. Yung anak niya. Yan po.
Yan si Dako. Dalawang babae yung anak niya. Yung isang anak niya, kasama niya. Ganitong age guys, oh. Tapos na yun sila kumakain. Pakunti-kunti. Kumakain na. Tapos pag ganyan ng mga stage, alagaan yun sila sa pagdi-deworm. Pag yung balahibo nila ay magaspang, dapat po yan guys, ma-deworm sila. Kailangan po ma-deworm. Pag magaspang yung balahibo, dapat ma-deworm yan. Ito guys, isa tintong babae. Kaya mga 4 months old. Kaya matagal pa yan siya dito manatili hanggang next year pa. Kasama yan si Blackhead guys, oh. Hindi po yan nawalay, pero babae. Tagal-tagal pa yan dito manatili sa ating area. Ito sa old area natin. Mahaba na yung tenga ng ating mga kambing, dahan-dahan guys, oh. Mahaba na konti. Dahan-dahan na tayo nag-upgrade ng ating mga breeds. Umiinom kay Kusero nga eh. Umiinom. Basta may ready lang na tubig dyan palagi na malinis. Dapat malinis. Si Itim. Babae din yan. Mahaba na rin yung tenga. Si Itim yan guys. Yan po si Itim. Ayan guys, so magpapakain na si Arnick ng ating bagong stock na Rhode Island Red. Magpapakain na siya. Sama dyan ang mga piso natin, mga intandang natin. Sa baba o iba. Ayan, pakain tayo. Diyan naman yung kabilang grupo. Yung bago natin bili na Rhode Island. Diyan namin nilagay, hinati namin kasi masikip sa isang pulungan. Yan, hinati namin guys. Yan po si Justin. Anak po yan siya ni RV. Gusto yan dito pumunta palagi. Kasama niya si tito niya Arnick. Yan siya. Nick, dari Nick, wow, pakaw ka dagko. Mga manok guys.
Ito, papakain si Anik ng mga manok. Sama na yung kambing. Konti na lang guys yung mga manok natin. Kasi yung mga babae, doon natin nilagay sa pinapaitlog natin yung native natin na manok. Sama, kumakain din yung ating kambing ng feeds ng manok. Nasanay sila noon pa guys. Pakain ng manok, kumakain din sila. Ito, ang ganda ni Blackhead guys, oh, babae. Si Blackhead. Bigyan ko itong ng pangalan guys, kaya lang hindi pa ako nakaisip kung sino yung ibibigay ko. Kaya pwede kayo mag-comment kung sinong pangalan dapat pangalan natin dito guys. Mga manok natin guys, so konti lang.
Kunti na lang yung nasa labas. Babae din po ito, guys. Anak ni Dako. Dako, tuloy pa rin kumakain ng feeds. Kasama yung mga manok. Hindi na sila yung anak niya. Dalawang babae po yan, yung anak niya. Mahahaba yung tenga. Parang ayaw niya na magpadede. Padede. No, sandali lang. Natin tandang, guys, oh. Ito na ngayon yung nag-hybrid dito sa atin. Yan siya. Nagulat sila. Ang laki ng tandang natin, oh. Kaya lang silang isa dito. Kaya magdagdag tayo ng lalaki.
Yan ang anak ni Mina. Si Mina po yan kasama dalawa niyang anak. Tingnan nyo guys, so si RB nagkuha ng buko niyog. Abang yung mga kambing natin dyan, no? Tingnan nyo guys. Yan sila. Yan na si Batotoy. Ang Wonder Boy. Yan na siya. Kinakauna ng balat ni RB yung niyog. Tapos kinakain naman ng pan guys. Ano mga kambing nyo? Yung balat. So guys, maganda yung panahon ngayon. Mahangin. Mainit na mahangin. Pero kanina parang kumukulog. Pero mainit naman guys. Yan yung panahon dito sa amin. Yan na guys, so si Itim. Si Itim yung pinangalan ko ito si Itim guys. Dahil napaka-itim niya, walang halong kulay. Itim yun siya lahat. Babae. Anak po ito ni Panda.
Hihintay sila ng kanilang feeds guys. Oh. Bago natin nirelease galing sa cage guys. So yan mga manok yan na maliit. Bago lang yan sila na-release sa cage. Yan. Inaaway pa nga sila ng mga malalaki. Sila. Yan o. Ito parang lalaki ito guys. Team. Hulo. Binubuli nila oh, yung maliit. Kawawa. Yan o, si Panda. Tagal na yan din dito sa akin guys. Pero ito yung pinakamatagal. Ito yung original Cinderella. Yan siya o. Batang bata pa yan na kastahan na kaya hindi lumaki. Yan ang disadvantage pag bata pa makastahan na. Yan ang diferensya. Ang disadvantage, hindi nalalaki yung kambing. Kasi noon, mix po sila dito sa mga lalaki. Kaya batang-bata pa, nakasan ng buntis, hindi na lumaki. Yan din, pati si Panda, ganoon din, batang-bata pa yan pagbili ko. Bagong walay lang yan. Kaya lesson learned, from now on, hindi na ihalo yung lalaki sa mga babae. Dapat iwala yung lalaki para maka full grown muna yung mga babae ng mga bisiro bago makastahan. Yun o si Inday Ate ito. Team.
Ito si Raina. Lagi pumapatong sa pagkainan nila. Si Raina po yan. Yung pato natin guys, hindi ko na nilagay dito, no? May pato tayo. Hindi ko na nilagay dito kasi yung water, yung nilagyan ng tubig, pinapaliguan nila. Dumi. Kaya hindi ko na sila pinapapan dito. Kinulong ko muna kasi may area ako na paglalagyan sa kanila pero hindi pa lang natapos. Kaya doon muna sila sa kulungan. Pero balang araw, palabasin ko yan. Yan po. Siminaw. Tingin sila kay RB. Yung pagkain na ng pigs. Yung handa na sila. Yan o. Tingnan niyo sila guys, oh. Nag-aabang ng feeds. Dito lahat sila banda na. Yan. Nakatingin lahat dito sa gate. Kulang gate na yan. Yan na si RB. Magpapakain na. Yan, may lagay na bagong tubig. Mas maganda guys, may molasses tayo. Kaya lang, wala pa tayo molasses na ngayon. Hindi pa tayo nakabili. Mga bisiro dyan, oh, sa mga panambuko. Balat, kinakain, may kinakain sila. Yung parang fiber.
Yung hindi kumakain ng feeds nandito. Pero meron na mga bisiro guys, oh, kumakain ng feeds, you know? Anak ni Diwata. Kumakain na. So, yung mga maliliit to, kumakain na. So, yan. Sila. Ito naman, oh, habang kumakain yung mama niya, dididi. Good move. Ito siya guys, oh, makain na rin. Lakas na kumain mga bisiro natin ng feeds. Kumakain na rin, oh. Agawan sila, oh. Ay, kawawa yung bisiro, oh. Ganyan siya, oh. Kawawa.
Yun know, to nakahiga yung zero yan, no? Kumakain. Kahiga. Umuupo pa lang, hindi nakahiga. Doon, no? Marami pa doon. Kunti lang doon kumakain, pero marami pang feeds doon, guys. Dito, kunti lang kumakain. Patuloy pa rin silang kumakain. Nag-aagawan, oh. Nagtatanong po guys, gaano karami ng feeds pinapakain namin na kwan po, isang balde po na yung sa oil na balde. Yun, isang balde ganun. Hindi ko lang alam kung gaano yung ilang kilo kaya yun. Estimate ko nasa 10 kilo siguro. Estimate ko lang ha, 10 to 12 kilos po yun ng feeds. Yung pinapakain namin araw. Umaga, 10 kilos. Hapon, 10 kilos din. Yun po ginagawa namin dito. Yung zero, nag-leak na siya sa mineral leak. Bakit niya, oh. Ayan. Importante may mineral leak tayo guys. Sirain na, oh. Ito guys, oh, pinakain pa rin nila yung balat ng niyog. Yan.
Yan, marami nang umiinom ng tubig. Tapos kain ng feeds, guys. Umiinom yan talaga yung ating kambing. May naka-fix yan dyan siya na faucet, guys. So, para pag uminom sila, bukod yung tubig, may faucet na i-on mo lang yung faucet, madagdagan naman ng tubig nila. Ayan po. Ayan. Dahan-dahan na ang dami. Dahan-dahan ang dami yung guys. Oh, dumami na. Ano? Ito, kanina pa ito nagdididi ng sa mama niya. Pati manok. At guys, mga kagauti, salamat po sa nakatutok sa ating video ngayong araw na ito hanggang sa huli. Thanks for watching, guys. Please like and subscribe. I-share na din po. Bye-bye. Ito, inom pa sila.